Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps ay mag-a-update tayo itong aking Palawan Cherry Blossom ngayong umaga. So may nagpapa-update po kasi na nanonood, meron daw may yata silang itong Palawan Cherry Blossom na kailangang bunutin kasi makaka-damage daw yata ng kung anong pipe siguro, no? Yung pagkakaintindi ko. So nanghihinayang po sila kaya gusto nilang subukan na gawing materyales Yamadori na Palawan Cherry Blossom. Kaya nanonood po sila para makita yung update nitong ginagawa natin na Palawan Cherry Blossom bonsai. Meron nga sila mga paps, meron nga sila daw na Palawan Cherry Blossom. Ito po yung sabi niya, Sir Good PM, ano na po itsura nito ngayon? Di na namin nakat yung puno, pinabayaan na muna. Baka daw kasi makasira ng may nilad na tubo, kaya nagdadalawang isip na hayaang maging puno. So yun po ang sabi niya mga paps. So wala namang problema na gawing bonsai kahit anong puno, kung depende naman yan sa'yo kung mapapaganda mo. So tara mga paps at i-update natin sila nitong Palawan Cherry Blossom. Ito po ang itsura ngayon ng aking Palawan Cherry Blossom. Yung pinatubo ko po muna din sa lupa ng 1 year bago ko hinarvest at nilagay dyan sa paso. So ayan po ang itsura niya. Itong mga branches po dito na mga naunang mga lumaki, kinat ko na po siya. So since hindi ko po siya na wire, kaya ang plano ko dyan ay gawing broom style. Dito po sa part na to walang branch kasi namatay yung branch dyan. Ito po yung stub nya na namatayan, pero di bali tutubo pa rin yan. Kung mapapansin nyo, meron na rin ditong mga tumubo, so tatanggalin po natin yan. Hindi po natin kailangan yung masyadong nasa base. Ayan. So taka na natin lilinisin. So lalaki po yan, ito yung mga branches sa taas dahil tinanggal natin yung ibang branches sa baba. So ayan na po ang itsura nya. Meron na pong branches dito papunta sa sides. Yan. So nauna po itong lumaking mga nasa sides kasi nandun po galing yung sikat ng araw, yung morning sun. Naghahanap po yan sila ng sikat ng araw, kaya lamang po yung paglaki nito. Tapos meron na rin po mga tumubo dyan. Yan. So pag may tumubo pa po ulit dito, meron na siya rito. So magiging broom style na yan. So ayan po ang itsura niya sa paikot mga paps. So sir, sana makita mo po ito. So later on, tingnan nyo po itong mga nasa sides. Later on yan po ay ilalagay ko pa ganyan para papunta na sa sides yung mga sunod na branches mga paps. Tutulad nitong nandito, tingnan nyo po ito. So parang magiging lang muna, sa una ay magiging clip in grow technique. Tapos saka na natin pag-desisyonan kung gagawin, i-wire pa natin. So kailangan maghintay ng isa pang branch dito sa kabila kasi walang branch dito. So ganyan, yan na po itsura niya mga paps. So puntahan po natin yung isa pa. So ayan po yung isa mga paps. Ito po ay kasabay noon, parehas po ang edad nitong dalawa na to. So yan, napakalago. Parehas ang edad, kaso mas maliit po ito kasi pinatubo ko na ito dito sa pot, hindi ko nilagay sa lupa. Yun pong isa ay dinirekta ko sa lupa. So ayan na po kalaki yung kanyang trunk. Tapos gumaganda po yung karakter nito dahil nabuwal po siya dahil mabigat na yung taas, marami ng sanga at dahon. Tapos nasa maliit na pot lang siya. So nagkaroon po ng karakter yung roots. Tingnan po natin yung nibare niya. Yan. So may karakter na siya. So later on, pagka ginawa po natin yung bonsai, mayroon agad na karakter yung nibare niya. Pero pwede po nating isama yan sa kanyang trunk line, yung nibare na yan. Tapos ngayon pinapalaki ko pa, tapos puputulin ko po yan. Pwedeng dito, pwedeng dito, depende po kung saan yung magandang itsura. So hinahayaan ko muna yan lumaki dyan. So ayan po Sir Romel, yung update ng Palawan Cherry Blossom. Walang pong problema kung gagawa kayo ng bonsai ng mga hindi typical na tree na ginagawang bonsai. Nasa sa inyo naman po yan kung mapapaganda nyo o hindi. So sa akin naman, tinatry ko lang kasi maganda yung bulaklak po nito pagka namulaklak. So sana mamulaklak kahit nasa paso. So yan, sana mapaganda ko po
So sunod po dyan, pupunta tayo dun sa aking isang Picos benjamina na galing Yamadori at ipopron po natin. Ito po yung aking Picos benjamina. Malaki po yan. Yan, hindi po maano ng kamay ko yung trunk nya. So yan po yung palad ko. Yan po yung trunk. So galing po yan Yamadori. Actually garden tree po yan. Pinalaki sa garden. Tapos binigay sa akin. Kaya ayan na po siya ngayon. So itong sides po na to, tumutubo pa lang yung branches. Ito. Makikita po na. Up. Ayan, maliliit pa, no? Ito pa isa. Tapos dito. So bali, tingnan po natin sa taas. Nanditong side lang yung mga branches una, no? So pagka prinon po natin yan, lalaki po yung mga nakasunod na yan. So puputulin po natin kasi sobrang haba na at umaabot na sa lupa. At saka gusto ko rin na magkaroon ng backbudding. Kasi ang haba nitong branch, nitong main branch niya, pero walang branches na maliliit dito sa gilid tulad po niya, no? So gusto ko po na magkaroon ng backbudding, kaya puputulan ko po itong mga nandito sa dulo. So dito po unahin ko mga paps, tulad po nito. So pagputol ko mga paps, hindi po ako sasagad doon sa wala ng branch. Uunahin ko dito kasi meron naman ditong mga buhay na branches para hindi po siya mag-dieback. Laging may iiwanan ako na buhay na branch. Yun. So yan. Pagdating dito, ganun din. Dito po ako magpuputol. Tingnan po natin itong branch na to. Tapos meron ditong maliit yan. So hanggang dyan ako magpuputol. Kasi umaabot na po sa lupa itong mga branches na to. Dito ganun din. Dito. Hanggang ito may buhay at healthy na branch na maliit. Yan. Para po magkaroon siya ng backbudding, para dumami yung branch dito sa malapit. Yan, itong iba ganun din po yung gagawin ko. Yan, yan na muna. Dito po sa kabilang branch, ganun din po palagi, ganun din lagi ang ginagawa ko. Kahit saan na branch ganun, para magkaroon siya ng backbudding. Tapos hindi mag-dieback, kaya may iniiwan ako tulad niya, no. May iniwan ako na healthy na shoots. So lipat tayo rito sa isang branch na to. Ito ganun din, para mabawasan siya kasi maabot na sa lupa sa sobrang haba. Dito ganun din, ganun din dito. Ayan, tapos ito mga paps, mapapansin nyo yung separation ng branches nya. Ayan. Dito. Iwa-wire ko po yan para mag-umpisa ng maging pads, yung maghiwa-hiwalay na sila. Hindi papunta sa taas at hindi papunta sa baba, puro papunta sa sides. So itong ginawa ko na papunta sa apex, itong leader na kinuha ko, puputulan ko na rin yan mga paps. Yan, ganun pa rin po yung purpose at ganun pa rin yung paraan ng pagputol. Kasi medyo masilan kasi ang Picos benjamina kumpara sa ibang balete, kaya pag nagputol ka ng branch na walang naiwan na live na shoots o branch, ay nagda-dieback po siya. So yun, susunod i-wire ko po itong isang branch na to. Ayan po at natapos ko ng ma-wire
itong branch na to. Kung mapapansin nyo mga paps, itong part na to ay pinuluputan ko muna ng wire, tapos pag itong dulo niya pinaikot ko doon para magkaroon ng anchor, tapos yung kabilang dulo pinabalik ko lamang po pabalik dito sa kabilang branch para hindi masayang, hindi po ako nagputol mga paps. So magkadugtong pa rin yan, yung wire na yan, tapos nakapag-wire siya ng dalawang branch. So hindi naman po yan masasakal kasi may space naman dyan yung bark niya, hindi naman lahat na ipit. So ganyan po, at hindi ko rin po pinuto lahat kasi kailangan ko pang lumaki. Gusto ko pang lumaki itong branch na to para humabol dito sa trunk. So pinutol ko lang yung iba para magkaroon po ng backbudding kasi sobrang haba na ito, maabot na sa lupa. Ito po yung mga napuron ko. Maraming salamat po mga paps sa panonood. Sana po itong update video na to ay makarating kay Sir Romel. Maraming salamat po sa palagi mong pagsuporta, sir. Sana po ay makagawa po kayo ng magandang bonsai gamit yung Palawan Cherry Blossom. So wag po kayong matakot, sir, na sumubok kahit anong tree po yan. Pag-aralan nyo yung karakteristik ng puno para mapaganda nyo as bonsai. So ako po ay baguhan lang din sa pagbubonsai, kaya kung meron po kayong suggestion o comment, iwanan nyo po yung comment sa baba para makita ko at may apply ko sa aking mga bonsai. So yun lamang po, once again, magandang buhay at happy bonsai.